Buenos días, señoritas y señoritos. Kahit si Senator Amy Marcos mismo, aminado na wala talagang tunay na market forces ang nagpapataas ng presyo ng bigas o ng palay, kundi meron mga negosyante na nagdidikta sa presyo na in a superficial level, itinataas yung presyo through hoarding, smuggling, and price manipulation. Tulad sa nangyari sa pagtaas ng presyo ng sibuyas na kinover ng World Press dahil first time ito nangyari sa human history kung saan mas mahal ang ingrediente kaysa sa baboy, manok at baka. Kumaga ingrediente ka lang nga, paano maging mas mahal ka pa sa main dish, di ba? So lalo na yung sibuyas na available all over the world. Hindi naman yan yung pareho sa spice war noon during the olden times na nakagera-gera ang India at saka Britain pa or other countries for the spice. Pero ngayon in a global market forces, available na po ang sibuyas. Kaya dito lang sa atin may nandikta ng presyo ng sibuyas para kumita sila. So yan ang sinasabi ni Amy Marcos at parang napunuan na rin siya sa sitwasyon at sinabi niya, kung buhay pa daw kung kahit patay na daw yung tatay niya, baka mabubuhay daw ito ulit para mag-declare ng martial law para lang ayusin yung problema ng spiraling prices of rice. So parang sinasabi na rin niya na kailangan bumalik yung tatay niya dahil palpak at weak yung kapatid niya nasa harap ng in the face of the failed executive order putting a price ceiling on rice from 41 to 45 pesos, hindi pa rin naibaba yung presyo at ang nangyari, nagka-rice shortage pa at tumaas pa yung presyo dahil yung mga maliliit na negosyante kaysa malugi, clinose na lang yung mga tindahan nila, hindi na lang nag-supply ng rice, nag-panic buying yung mga tao. Yung iba naman, minagikan, minix yung low quality rice sa high quality commercial rice at binenta as high quality commercial rice na ang presyo ay 60 to 65 pesos. So in short, palpak. And yet, aalis ang presidente natin today para mag-speech sa Singapore at mag-attend ng Grand Prix or Formula 1 race na second time na niya ito habang naghihirap ang taong bayan. So kaya pati si Amy hindi na napigil yung galit niya sa mga pangyayari ngayon at frustration niya sa sitwasyon ng bansa ngayon. 'Di ba sabi ni former President Duterte noon, baka aabot pa yung presyo ng bigas sa 90 pesos per kilo at baka magkakarevolusyon nga talaga. So sabi naman ni Amy, and I quote, sa message niya sa mga Senate reporters, ayon sa news dito sa Philippine Daily Inquirer, sabi ni Amy, "Huwag na tayo magtanim ng palay para matigilan na ang pagdurusa ng magsasakang Pilipino. Todo import na lang tayo," sabi niya. So parang pinapalabas niya na itong mga kini-create na mga artificial rice shortage, manipula yung mga presyo, ito talaga ginagawa ng mga negosyante o mga di umano do, mga BFF na mga big time negosyante na malapit kay Marcos at First Lady Lisa Araneta. Ginagawa nila ito to force or to justify yung importation ng rice para payamanin nila yung mga Vietnamese at
at Indian farmers kaysa mga Filipino farmers, kasi maraming sinasabi ang dami kung naman wala naman price shortage, bakit tumataas? Kasi may nagmamanipula para mapilitan ang gobyerno mag-import na lang, kasi meron tayo 8 billion budget for rice importation. So kaya sabi ni Amy, kung ganun, di wag na tayo magtanim. Kung hindi naman pala bibili ng palay sa mga magsasakang Pilipino, mag-import na lang tayo para pasayahin natin yung mga farmer sa Vietnam at India. Sabi pa nga ni Amy, and I quote, "Babangon at mag-martial law ang tatay ko sa ginawa nila sa bigas ngayon birthday niya." Sabi niya nung Lunes, kung kailan former President Marcos third one, or when the family celebrated the 106th birthday celebration ni former President Marcos. So sinabi ito ni Amy nung tinanong siya yung about the proposal ng Department of Finance na tanggalin na lang yung 35% import tariffs on rice. Dito masaya itong epekto ang gusto mangyari ng mga negosyante. Alisin na lang yung import tariff or taxes sa importation ng rice para mas tataas yung profit nila, kasi hindi nakikita ang gobyerno sa mga import. So tuloy ang import, tuloy ang smuggling, at di umano pati yung kapatid ni First Lady Lisa na si Martin Araneta ay involved sa smuggling dito sa bansa. According sa mga Duterte boys, sila Jay Sonsa, Montulfo at si Bobby Tiglao at iba pang mga Marcos boys. So ito kasi ang kwan ngayon, ang direksyon ng gobyerno, tanggal na lang yung taxes sa importation. Kaya sabi ni Amy, puro import na lang tayo. Sige, everybody, masaya na yung mga negosyante. Bahala na yung mga mahirap na farmer sa Pilipinas. At sabi pa nga niya, dagdag pa niya, and I quote, "What sinister forces are at work in the rice industry? First, there was no apparent shortage. But suddenly, the price of rice skyrockets." So, convinced talaga siya, may sinister forces or may mga evil forces creating artificial rise in prices. Kasi po, usually, tumataas yung presyo kung may shortage. Walang shortage. Ang gobyerno mismo, ang Department of Agriculture mismo sinasabi, we have enough supply of rice. So, sabi pa niya, traders, retailers, and the entire marketplace are in disarray as warehouses, illegal or not, are raided willy-nilly. So of course, we now have to lower or remove the import tariff entirely. Haven't we heard this story too many times for us to believe it all again? So sabi niya, ang dami ng mga raid ginaganap, pero hindi naman nahuli yung mga price manipulators. So yun, kahit si Senator sinigundahan naman siya ni Senator Aquilino Pimentel, na sinasabi niya na sana daw hindi daw inimpose yung price cap, sana gumawa muna ng measures yung National Food Authority para habulin yung mga price fixers and hoarders. At hindi daw sana nagbigay ng ayuda kaagad sa mga farmers, kundi ginamit na lang yung pera ng NFA para bumili sa mga farmers. At syempre, masaya pa yung mga farmers nun. Kasi yung ayuda, it can go so much lang. Pero kung may malaking supply sila at bibili mo yung supply nila, mas malaki ang kita nila at ma-recover nila yung ininvesta nila for this harvest season. So yun, you have the sister of the president mismo na sinasabi na
at inaamin na kailangan buhayin ulit yung tatay niya para tulungan ang kapatid niya dahil nagpapadikta ang kapatid niya sa mga negosyante at kawawa yung taong bayan. So once again, this is the kind of government some of us and the SD card voters put into office. Please share this vlog. I hope the Filipino people will remember this vlog when they go out to vote in the 2025 and 2028 presidential elections. Let us not vote for the Marcos Duterte candidates. Let us vote for fresh politicians, fresh patriotic, nationalistic, and hindi corrupt na politician in the 2025 election, and especially in the 2028 election. That's why please help me in my electoral reform advocacy by sharing this blog and asking your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.